mga kapalalang! Welcome back to my channel again! For today's video, ito yung ganap namin noong April 23. Nag-grocery na kami kasi wala na talaga kaming mga stock. Kahit kape, asukal, ay wala na talaga kahit yung mga gatas ng mga bata. Importante kasi yun araw-araw yung gatas ng mga bata. Ang hirap kasi mga kapalalang kapag araw-araw tayong bumibili sa tindahan dahil alam naman natin talaga kung magkano yung presyuhan sa tindahan kaysa sa grocery. Ako talaga mga kapalalang hanggat maaari kung may pera ako, ibubuhos ko talaga yan sa pag-grocery kaysa naman sa araw-araw akong bibili sa mga pangangailangan ko dito sa bahay. Wala pang sahod yung partner ko mga kapalalang pero nag-grocery na ako. Actually 2 days na lang magsasahod na rin naman siya. Yung perang ginamit ko sa pang-grocery sa araw na yan, ayan yung emergency funds ng mga bata. Kasi ang hirap mga kapalalang kapag may mga anak tayo tapos just in case kung anong mangyari sa kanila, wag naman sana. Pero prepared dapat tayo sa mga mangyayari. Hindi naman pwede na hahagilap tayo ng mga tao para lang provide yung pangangailangan ng mga anak natin lalo na pag emergency. Sobrang natuto talaga ako mga kapalalang sa experience na nangyari sa buhay ko lalo na itong nagkaroon ako ng anak at nawalan ako ng trabaho. Actually kami dalawa ng partner ko walang trabaho tapos nagkasakit yung anak ko. As in wala talagang tumulong sa amin para magbumili ng gamot or magpahiram ng pera, wala talaga. Kaya doon ko talaga napagtanto mga kapalalang kapag ako talaga nakaon-aon sa buhay, uunahin ko talaga yung emergency funds ng mga anak ko. Nang sa ganung paraan mga kapalalang ay hindi tayo magmukhang kawawa sa ibang tao. Kaya ako ginamit yung emergency funds ng mga bata ngayon dahil nga wala na akong stock at saka sasahod na rin naman ng partner ko in 2 days so papalitan ko rin naman yan mga kapalalang. Ito yung sinasabi ko mga kapalalang na kahit wala na kaming makain kapag alam kong malayo pa yung sahod ng partner ko, magtitiis at magtitipid talaga kami yan mga kapalalang. Minsan nga mga kapalalang natatawa na lang talaga ako sa mga naririnig ko na nagsasabi sa amin na bakit lagi na lang ako nag-grocery ng maramihan. FYI po, kasi yun po yung trabaho ko sa pagluluto. Kailangan ko mag-imbak ng maraming lulutuin para sa aking mga paninda. And the rest po niyan is yung mga pangailangan namin dito sa bahay like coffee, sugar, gatas, or anything else na kailangan namin every day. Alam nyo ba mga kapalalang, kinabahan pa ako sa mga oras na yan kasi wala akong pamasahe pa uwi dyan sa bahay. Hindi naman kasi namin kayang bitbitin yung mga grocery na yan. Buti na lang nung binuksan ko yung wallet ko, nakakita ako ng 50 pesos. So, ayun, medyo nakampante ako. Kasi nga, card naman yung binayad ko sa grocery ko. Ang problema ko ngayon mga kapalalang ay wala kaming bigas. Hindi alam kung saan ako kuha ng pera pambiling bigas sa araw na yan. Buti na lang talaga mga kapalalang naalala ko yung benta ng yelo. So, ayun, ginamit ko muna siya pambili ng bigas. Alam niyo ba mga kapalalang, gustong gusto kong tumulong or magpahiram ng pera sa mga taong nangangailangan ng tulong. Yung mga nagme-message sa akin. Kaso, iniisip ko, paano ko gagawin yun kung kami mismo ay kapos din? Kung alam niyo lang talaga mga kapalalang kung paano ko binabudget yung sahod ng partner ko at yung kinikita ko sa aking paninda. Kulang na kulang talaga mga kapalalang. Binabudget ko lang talaga siya ng maayos para lang makaabot sa susunod na sahuran. Kung nakikita niyong lumalabas kami kumakain sa labas, yun naman ay para sa mga bata. Deserve naman nilang ipasyal sa labas at kumain ng burger at fries. Hindi ko alam kung bakit ko pinapaliwanag to. Medyo nagigilty kasi ako pag hindi ko natutulungan yung isang taong naghihiram sa akin. Pero Diyos ko, paano ko gagawin yun kung ipapahiram ko yung pera na sapat lang sa amin? Kami naman yung maghihirap. Kami naman yung magsasuffer. Natatakot kasi ako mangyari yung tulad ng dati na nangungutang ako sa tindahan para magkaroon lang kami ng hapunan. Ang hirap i-explain yung sitwasyon ko lalo't at hindi nila alam yung takbo ng buhay namin dito sa loob ng bahay. Hindi kasi nila nakikita kung paano ko tinitipid sa pagkain yung mga anak ko para lang umabot hanggang sahuran. Alam nyo ba mga kapalalang, 2 times a day lang kami kumakain sa bahay. Normally dapat diba 3 times a day pero kami 2 times lang. Why I'm sharing this story? Para ma-aware yung mga taong nag-expect sa amin na marami kaming pera, sagana na yung buhay namin. Hindi po ganun. Anyway, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!